Bago ang lahat, shout out sa inyong lahat kung saan man kayo naroroon. Sana'y nasa mabuti kayong kalagayan. Eklesiastiko pong muli. Ngayon ay gagawa lang ako ng content patungkol dito kay BJ or tawag nila ay Brother Jose. Ang vlogger na ito ay nagsabi before na walang pakialam sa mga wakwak pero naging special guest ng mga wakwak sa talent show na kanilang pinagmalaki. Nag-effort na magbiyahe papunta sa event na sa bedroom lang pala ginanap. Ang tanong, BJ, bayad ba ang pamasahe mo? Yes or no? For the truth ka ba o kung saan ka may pakinabang? Magkano ba ang talent fee mo na natanggap para lang pumunta sa event na sinasabi nyo? At iyan ba yung talent show na pinagmamalaki ni Stephen? Abay, pumunta ka lang pala dyan para makipagkwentuhan. O baka naman ikaw yung nag-call na nakakuha ng price ng pamasahe, kaya nakapunta ka dyan. Ilan lang naman yan sa katanungan dahil sa obserbasyon ko, ikaw yung tipo ng tao na hindi maglalaan ng oras na walang napapakinabangan. At makikita nyo yan sa ilan sa mga video na ipe-play ko. Yung iba, hindi ko na ipe-play dahil baka humaba lang ang content na ito. Pinanood ko lang at pinag-aralan ko lang ang mga pangangatwiran at mga paliwanag ni BJ sa nangyaring issue niya sa Kalingap. Dahil itong si Brother Jose ay parang isang kabute na sumulpot at naging basher ni Tekram. Hindi nagre-research bago mag-content. Hindi pinag-aaralan ng video na kanyang nire-reactionan. Basta-basta na lang magpe-play ng video, haharap sa camera, kaya kung ano-ano na lang ang pinagsasabi. In short, sa aking obserbasyon, napaka-irresponsable na reactionist, nagdudunong-dunungan at nagbabait-baitan. At sa aking pag-aanalisa, ang pagkampi nito kay Dave at sa mga wakwak ay isang paraan niya para makabalik sa social media. At para mailabas na rin ang natatago niyang sama ng loob sa kanyang mga dating kasama sa paraan na hindi halata. Pero kapag mataas ang critical thinking mo, lalo na kapag mayroon kang alam sa psychology o nag-aral ka ng psychology, makikita mo ang personality, ang emotion, base na rin sa kanyang mga nakaraan, sa kanyang mga sinasabi, sa mga lumalabas sa kanyang bibig at sa kanyang mga ikinikilos. Kaya BJ, wag mo na yang itago. Kasi kapag hindi ka nagiging consistent sa mga sinasabi mo, ibig sabihin hindi ka nagiging totoo sa sarili mo. At yung mga sinasabi mo at yung mga ginawa mo from the previous ay madaling matukoy at madaling pag-aralan. Katulad ng mga statement na ganito, yung kung wari tuturuan mo si Tekram para maka-move on. But actually, ikaw mismo hindi ka pa rin nakaka-move on na andyan pa rin ang sakit ng nakaraan, andyan pa rin ang multo na namamahinga at ngayon ay ginising mo pa. Kung wari, sakyan ang issue ni Tekram, but actually, yung mga sinasabi mo dyan ay reflection lang ng iyong nakaraan. Kaya nga wala kang pakialam na alamin ang tunay na ugat ng issue ni Tekram at Dave. Kasi nga, wala ka namang pakialam doon. Ang gusto mo lang ay mailabas mo ang iyong nararamdaman sa pamamagitan ng issue ni Tekram at Dave. Pero base sa aking obserbasyon at opinyon, base na rin sa mga nakalap kong information, ikaw at si Dave ay halos magkaugali. Pareho kayong feeling laging tama, gusto nyo mas kayo ang nasusunod, ayaw nang nadidisiplina, pabida, feeling matured at basta nagdidesisyon nang hindi nag-iisip. Tapos pag nagkamali, kung mga tuwiran, sablay at pabiktim. At pagdating sa pera, kayang ipagpalit ang kamag-anak o kapamilya o ang magandang samahan kapalit ng pera at material na bagay. Kaya talagang kakampihan niya si Dave kasi nga nakita niya ang sarili niya kay Dave at ito ang paraan niya para mailabas yung sakit na naranasan niya from the previous. At syempre para makabalik sa social media kahit sa pangit na paraan dahil ito ang paraan niya para kumita ng pera. Uulitin ko, ang sinasabi ko rito ay obserbasyon at opinion ko lamang base sa mga nakikita at nakalap kong mga information. Ngayon, nasa sa inyo na kung kayo ay mag-a-agree sa akin at kung sasang-ayunan ninyo ang aking obserbasyon at mga opinyon.
At isa pa nga pala, ang content na ito ay hindi nakamonetize at wala akong ibang channel na nakamonetize. Kaya hinahamon kita kung totoong hindi revenue ang habol mo at likes at awareness lang talaga ang reason mo, tulad ng sinabi mo sa isa sa LS mo, isara mo ang monetization mo. This time, wala ka nang maikakatwiran. Kaya hinahamon kita, this is now about arguments and integrity pagdating sa pera. Tutal, ikaw na rin ang nagsabi na hindi revenue ang habol mo. At huwag kang magtuturo at ibabaling ang hamon ko sa iyo. Dahil ang iba, tanggap naman nila na talagang parte ng kanilang pagkukontent ay revenue. Pero ikaw BJ, ikaw lang ang narinig ko na hindi ka for revenue at likes at awareness lang talaga ang gusto mo. Kaya hinahamon kita. Hindi na nakamonetize ang content ko at ikaw, patunayan mo na awareness at likes lang talaga ang gusto mo at hindi revenue. So, isara mo ang monetization mo. And this time, I will ask my listeners na i-share ang content na ito. Hindi para kumita dahil hindi naman nakamonetize ito. So, pwede kong sabihin na itong content na ito ay talagang for awareness lamang. At hindi naman sana kita hahamunin dahil alam ko naman na ang mga content creator, isa sa dahilan ay para kumita. Kaso, sobra sa kaipokrituhan ang sinabi mo sa LS mo na hindi ka para sa revenue at awareness at likes lang talaga ang gusto mo. Kaya prove to us na hindi ka talaga for revenue. Kaya sa susunod BJ, bago mo ibuka ang bibig mo, mag-isip ka muna at wag na wag mong sasabihin para sa likes at awareness ka lamang. Dahil kung hindi mo kayang patunayan yan at hindi mo kayang isara ang monetization mo, then pinapatunayan mo lang talaga ang kaipokrituhan mo dito sa social media at hindi karapat-dapat kang suportahan na isang charity vlogger. At dahil na rin sa mga information na nakalap ko at base na rin sa mga nasasabi mo sa social media at mga binibitawan mong salita, na pag-aralan ko na kung ano ang tunay mong ugali. Anyway, mag-throwback muna tayo para mas makilala natin si Brother Jose. Of course, hindi tayo basta gumagawa ng content. Inaalam natin ang lahat and then tinitimbang natin at saka tayo magbibigay ng conclusion base sa narinig natin sa iba't ibang panig, including the man himself, BJ. Hindi tayo katulad ni BJ na hindi nagre-research at hindi pinag-aaralan ang kanyang nire-reactionan. Sa mga followers ni BJ at sa iyo BJ, huwag kang magagalit kung bakit ang multo ng iyong nakaraan ay nagising. Ikaw na rin kasi ang gumising sa multo ng iyong nakaraan. Kaya huwag kang iiyak kung lumabas ang katotohanan at lumabas ang tunay mong ugali. Pinasok mo ang mundo ng bardagulan, kaya huwag kang pikon at magsusumbong ka kay YT at ipaparemove mo ang video dahil ginamit ang buong video mo para reactionan. Hindi ba't ganun din naman ang ginagawa mo? Gumagamit ka rin ng video ng iba para reactionan? Ang sama naman ng ugali mo na gumagamit ka ng video ng iba tapos ayaw mong ipagamit ang video mo para reactionan. Tapos idadahilan mo, halos i-re-upload. So ibig sabihin, hindi ko ni-re-upload ang video mo. Kasi nga, ang ginawa ko ay ni-reactionan ko ang buong video mo. Ayaw mo pala nire-reactionan ng buong video, bakit nire-reactionan mo ang buong video ng manalastas? Naku BJ, hindi kaya dahil nabahala ka sa video at natakot ka na makita ang kaipokrituhan mo sa pagiging charity vlogger? Pwede sana akong mag-appeal, pero wag na lang kasi it will reveal my identity. Iyon ang isa pa sa nakikita kong plano mo. Alam ko na lahat tayong reactors ay prone sa copyright strike dahil gumagamit nga tayo ng video ng iba. Pero kapag ikaw ay isang reactor, napakaduwag mo kung nang i-strike ka ng kapwa mo reactor. Dahil ibig sabihin, hindi ka marunong lumaban ng patas pagdating sa mga argumento. Pero itong tatandaan mo, mabuti at masama, lahat yan ay may consequences. Maybe hindi sa ngayon, pero in the future, aanihin mo rin yan. Lahat na ata ng pangit na ugali, nasa iyo na. Iyan naman ay obserbasyon at opinion ko lamang. Anyway, patutunayan ko lahat yan dito sa content ko. Sit back and relax.
At kilalanin at pag-aralan pa nating mabuti si BJ, lalo na pagdating sa pera. Si BJ ay pamangkin ng asawa ni Val Matubang. Second cousin niya si Kalinga Rab. Humingi ng tulong kay Val Matubang at kay Rab at ginawa siyang staff at nangutang pa nga ng 100K. Nai-imagine nyo ba yung nai-imagine ko nung humihingi siya ng tulong kay Rab at nangungutang siya ng 100K? Siguro sobrang amo ng mukha nito nung nangungutang ng 100K, pero nung nakapasok na siya at nagkaroon na siya ng posisyon, abay umepal ng mabuti, kaya naman nasuspinde. Tapos nung nag-decide na magsulo, abay nag-content, hindi man lang nagpaalam ng maayos doon sa kalingap na kanyang pinanggalingan, na nagbigay sa kanya ng magandang oportunidad at nakilala siya ng mga sponsors at nakapagpatayo siya ng bahay dahil sa mga ito. Nung una medyo matapang pa siya, pero nung nabash na siya ng nabash at nakita niyang bumababa na ang subscribers niya, abay parang asong maamo na naman siya. May paiyak-iyak pa at pa-sorry-sorry. Siyempre pa-victim, pero after how many months, nakalimot na naman siya. At siyempre, bida-bida na naman. Imagine nung walang-wala siya, binigyan ng trabaho at pinautang pa. Dapat doon pa lang inaalala mo yan palagi. Pinayagan na rin gumawa ng mga charity vlogging. Dito nakita ni BJ ang ganda ng kitaan sa charity vlogging. Marahil kaya niya nasabi ang mga salitang maririnig ninyo dito sa video na ating ipapakita. Kung bakit nagkakandara pa ang mga Pilipino sa vlogging, kasi malaki po ang kitaan dyan. Daig mo pa po ang nag-abroad. Kaya pala ikaw halos magkandara pa sa paggawa ng content. Kinuha kang staff ni Kalinga Rab, tapos pinayagan ka na nga gumawa ng video at mga content para kumita ka nga, tapos naging beneficiary ka pa, talagang tumatanggap ka pa ng tulong mula sa mga sponsors. Abay inagawan mo pa yung mga ibang dapat tulungan. Imagine, naggagawa ka ng charity vlogging, kumikita ka na sa mga video na ginagawa mo, tapos pinapasweldo ka pa ni Kalinga Rab. At kahit suspendido, may sweldo. Naghintay ako sa pagbabalik niya kasi nasuspendido siya. By the way, sa mga di po nakakalam, suspended siya pero may bayad po yun. Suspended na may bayad po yung mga kalingap. Dahil gusto kong makapagpahinga muna siya at makapag-isip-isip. Tapos, nakita ko, nagbablog, pinalampas ko na lang, okay, para di naman wala yung mga subscribers mo. Mag-vlog ka. Tapos gawa ka pa ng gawa ng mga reaction, pinagkakitaan mo, yung pabiktim mo, narinig ko ang mga explanation mo at ang tingin ko sa'yo, pabiktim ka lang. At kaya ka nagkaroon ng problema sa kalingap dahil na rin sa mga mali mong desisyon at sa pagiging epal mo. Tapos, galit ka sa kanila at mag-explain ka. Sasabihin mo sinisiraan ka, but actually, ikaw ang dahilan kung bakit ka nasira. Katulad ng ginawa ni Dave, pareho lang kayo ng sitwasyon. Tapos, tumatanggap ka pa ng pera mula sa mga sponsors at naging beneficiary ka pa. Kaya naman pala nasabi mo na ang mga Filipino ay nagkakandara pa sa pagbabloging. Abay ikaw yan, VJ, hindi ganyan ang lahat. Ikaw, kinuha mong lahat. Meron kang sweldo kay Kalinga Rab. Hinayaan kang gumawa ng video. Tapos tumatanggap ka pa sa sponsors. So, pwede ba nating tawagin itong si VJ na ganid? Daig mo pa ang nag-abroad. Sa totoo lang, promise. Maniwala kayo. Yan, maniwala raw kayo kay BJ. Kasi siguro ang laki na ng kinikita nito sa pagbablog during that time na gumagawa siya ng charity vlogging. Pero dahil nga sa sobrang ganid, kumikita na bilang staff ni Val Matubang at pinayagan ng gumawa ng charity content, abay walang delikadesa, tumangka pa talaga ng pera mula sa mga sponsors. Abay imbis na tumanggi at sabihin sa iba na lang ibigay, total kumikita naman siya sa charity vlogging, tapos kumikita pa siya bilang staff. Tapos malakas ang katawan niya para maghanap buhay, abay talagang tinanggap pa niya
Diyan nagsimula na nagkaroon siya ng problema sa Kalingap at kay Val Matubang. Sobrang ganid kasi. Imagine, sinabi niya doon sa isang video niya na ang mga charity vloggers ay well compensated and yet tumanggap siya ng pera mula sa mga sponsors. Wala po kaming dapat isumbat sa kahit sino mang tinutulungan namin dahil well compensated po kami. Kumbaga, negosyo yan. Well compensated ka na pala at ginawa mo ng negosyo ang charity vlogging. And yet, tumanggap ka pa ng pera sa mga sponsors. Abay, nabuo ata halos ang bahay mo dahil sa bigay ng mga sponsors. Tapos, tatamad-tamad ka. May pruweba ba ako dyan? Eto, pakinggan ninyo. Pahinga ka muna. Labo akong upload kakatamad. Narinig nyo ba yon? Sabi niya, wala akong upload, kakatamad. Abay, mag-a-upload ka na lang, kinatamaran mo pa. Halos mabuo ang bahay mo dahil sa mga sponsors. Tapos ang tamad-tamad mo. Abay, kapag ka ang mga magulang may anak, abay walang tigil yan sa pagtatrabaho. Lahat ginagawa para lang kumita. Samantalang ikaw, ang gaang-gaang na ng ginagawa mo, kinatatamaran mo pa. Asa ka na lang sa mga sponsors. At sweldo mo bilang staff. Tapos hindi ka pa pumapasok. Ang kapal din talaga ng mukha mo, ano BJ? At talagang pinuntahan ka pa. Nakita tuloy nila ang bahay mo na halos bigay ng sponsors. Kalingap, dito po tayo kina Brother Jose. Kumustahin natin si Brother Jose? Nang di pumapasok. Ganda ng bahay ni Brother Jose, ano? Grabe. May guard dog. May guard dog. Ay, Sergi. Ayun. Nasaan kaya si Brother Jose? Ayan. Ganda ng bahay, oh. Ay! Grabe. Ganun tiles. Kaya halos ng mga nakikita po ninyo mga nagbo-vlog, nagkakandara pa, ipinagpapalit yung trabaho nila para sa pagko-content. Kasi po, nakikita po nila yung potensyal. Diba? Galing sa bibig mo, BJ. Alam mo ang potential sa vlogging. Kaya nga hindi mo maiwanan. Kaya wag mong sasabihin na para sa likes ka lang at awareness at hindi para sa revenue. Dahil ikaw na rin ang nagsabi na may potential sa pagbabloging. Kaya wag masyadong ipokrito, BJ, na sasabihin mong para sa likes at awareness ka lang at hindi para sa revenue. Pero kung talagang para sa likes at awareness ka lang at hindi para sa revenue, then tanggalin mo ang monetization mo. Then doon pa lang kaming maniniwala na ikaw talaga ay for awareness lamang. Iyan lang muna sa ngayon. Napakadami ko pang gustong sabihin at ipakita sa inyo. Pero hihintayin ko muna ang sagot ni VJ dito sa content natin. Hindi ako madalas humingi ng pabor sa mga listeners ko at mga subscribers ko. Pero this time, hihingi ako sa inyo ng pabor na i-share itong content na ito. Para makita ng iba na ang mga taong ganid sa pera ay hindi dapat sinusuportahan. At ang mga taong ang tingin sa utang na loob ay toxic culture ng mga Filipino. Sila ay walang karapatang humingi ng tulong at hindi karapat-dapat na tulungan. Wala namang problema kung ang tingin mo sa utang na loob ay toxic culture ng mga Filipino. Pero kung ganyan ang mindset mo, hindi ka dapat humihingi ng tulong at hindi ka dapat tinutulungan. Dahil ang mga ganyang klase ng tao, sila yung may matataas na tingin sa sarili. Again, wala nang problema kung ang tingin ninyo dyan sa utang na loob is a toxic culture ng mga Filipino. Pero kapag kaganyan ang naging mindset ninyo, wag na wag kayong hihingi ng tulong. At wag na wag kayong mangungutang, lalo na sa mga kamag-anak at kaibigan ninyo, para wala kayong tatanawin na utang na loob. Kanina pa ako nagpaalam pero until now andito pa rin ako. Ang dami ko talagang gustong sabihin pero sa susunod na lang ulit. Again, thank you for listening. This is Ecclesiastico. Take care and God bless.